sa totoo lang, I just want to be honest. Medyo nag-i-struggle ako doon sa tema. Paano ko ipipresent sa inyo? Kasi ang tema natin ngayong buwan na ito ay patungkol sa pagbibigay. Yeah? Nung nakaraang linggo, iba yung ating approach pagdating sa pagbibigay. Totally different. Dahil we don't discuss giving in the church. Giving in the context of reminding you, okay, ulitin ko ayokong mag-remind ng giving sa inyo in the context of the need of the church. Hindi po yon. Ayoko pong, kaya yung aking mga magulang at mga tito, tita, lolo na pastor, takot na takot sila kapag dating sa giving. Ngayong mga generation na po, sa akin, ay hindi na ako natatakot kasi I give my tithes faithfully. We give our tithes faithfully. And we give our offering above the expectation. Kasi kung hindi ho namin gagawin, yung ganitong kalaking church, mahirap ho i-maintain. Liwanag? So, nasabi ko naman sa inyo, one time, bakit kami ang sarap ng buhay namin sa Rojas Doon din kami magbibigay ng tithes. Kaya lang, hindi ka mapupwersang kumilos at gumawa o mag-repair. Sabi ko kay Christian, dahil kasama ko si Christian, we were doing repair for how many months already. Puro repair po ang ginagawa ko dito sa church. Bilang isang arkitekto, ma-pride ako. Yung yabang ko pala dati, tinanggal ni Lord. Siyempre, kubari, ayoko nang humawak ng mga tools o ganyan. No? But eventually, lahat po ng oras ko ay nakahawak ako and doing things in the church. Kaya nga, ang pastor, sabi ni Pastor James, ang hindi na lang niya nagagawa ay, ano ang hindi nagagawa ng pastor? Hindi magpaanak. Yun na lang ang hindi namin magawa. Kasi kapag nag-pray ka ng may sakit, in Jesus' name mo, gagaling. So, binhi. Mainam ho na malaman natin ang kahalagahan ho ng binhi. Nailiwanag natin na nung nakaraan na ang binhi po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. He was the seed. Nabanggit ko rin nung nakaraan that we have Abraham. Abraham as the seed o yung kanyang anak na si Isaac is the seed. Dahil pinangako ng Diyos ang pagpapala sa lahat ng tao dito sa mundo, since then until now, ay mapagpapala sa pamamagitan ng isang binhi. At ang binhing ito, walang iba kundi si Isaac. May pangako ang Panginoon na ang binhing ito ay mahalin tulad sa dami ng mga buhangin sa karagatan. Which is now, it is happening. And ngayon po ay nasa 8+ billion tao na po dito sa buong mundo. So now, gusto ko kayong dalhin muli sa isang perspective. Para ho, yung ating pag-aaral ay hindi lang ako magpabasa ng mga notes. Hindi po. My goal is, kahit na isang verse lang ang naintindihan natin, at ito ay pwede nating gawing buhay araw-araw. Sa mga nag-a-attend ng PLD everyday, ako po ay habang nagtuturo, lalo akong natututo. Dahil may mga revelation na ipinakikita ang Diyos sa ugnayan ko sa ating Panginoon. At yun naman ang naibabahagi ko sa inyo. Which is yung aking confidence to teach pagka may revelation ng Panginoon. Maganda kaysa yung hindi na nangungusap ang ating Panginoon. So, bibigyan ko uli kayo ng a perspective, or I'm gonna lay another foundation. Doon nakapag-lay na po ako ng foundation last week. At araw-araw sa PLD. Kaya, I want you to join PLD every day. Iba talaga kapag yung araw-araw nating pinagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos. At malalaman natin paano natin ito i-apply sa ating mga buhay. Alright? So, kanina pinatayo ko na kayo, hindi na kayo tatayo. We usually give honor to the Word of God.
Ayan. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtain a good testimony. Let us pray. Lord, we thank you for your word. In Jesus' name, Amen. Mahalaga po sa ating makuha ang konsepto ng pagbibigay kapag ganito ang ating approach. We go to the Word of God and look at what faith is all about. Hindi magiging issue ang pagbibigay kapag may tamang pananaw at maturity ang isang tao. Kapag meron ka ng maturity, tama yung edad, spiritually, tama na rin. I mean, physically, tama yung edad. Mayroon namang mga bata, but the understanding and the faith they had ay iba na ho ang level. So ngayon, titignan ho natin dito para ho yung susunod nating mga action when it comes to giving, not just finances. Ladies and gentlemen, the principle of the Bible is not about giving. It is about the seed and the harvest. Nagbigay siya ng batas patungkol sa pagbibigay at ikapo, ibinigay niya ito sa kanyang mga piniling bayan at piniling tao. Ito ay mga Israelites. At inutusan sila para yung kanilang templo ay mapanatili ang paninilbihan ng mga nagsuserve. Marami ho kasing ministry nung araw. Meron lang ang kanyang ministry ay isa lang siya. Ang ministry niya, alagaan lang yung halaman na ito. In the temple. Yun lang ang gagawin niya. No, wag ka lang kukuha pa ng ibang role. Kasi merong excellence. And then, many other ministry, o many other activity. Kagaya dito sa atin, may kanya-kanya tayong trabaho, kagaya ng ating media, ating music ministry. And then, yung mga naglilinis. Ay, palakpakan nga natin yung mga naglinis kahapon. Thank you. Salamat to sa inyong buhay. Naglinis na, sila pa ang nagpamerienda. Now, the meaning, the right meaning of faith, ay ito po talagang Hebrew chapter 11, verse 1. Nabanggit ko ito kagabi, na faith is the substance. Take note of this substance. When you talk about substance, this is something about the importance. May value. Yan ang ibig sabihin ng substance. Kapag tatanungin kita, what is the substance of your faith? Nung makakausap ko kagabi, alam ninyo ang substance. Now, let's go to the meaning from online dictionary. Ang ibig sabihin ng substance. Ito po, number 3. Actually, number 1 yan. Pero yung pagka pinag-uusapan natin ay science o physics, yan ho yung kanyang termino. But let's go to the right meaning. Okay? Ang sabi niya, the quality of being important. Yung substance is the quality of being important, valid, and or significant. Now, balikan natin yung faith. Yung faith mo ba may pinangahawakan niyang isang bagay na very significant? Kaya kapag ibabase natin doon sa giving, mababaw masyado. Sobrang babaw naman yun. Pupunta ka ba sa church kasi may significant yung aking faith? Yung faith nakabase, kapag nagbigay ako, makakatanggap ako. Mababaw yun. Kaya nga po, last Sunday, inelevate ko na yung understanding about giving because in the Bible, it talks about giving pero hindi ito yung kanyang focus. Ang focus ng Panginoon, still, the substance. Na yung substance na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi siya substance, but I mean, when a person, kapag ako ay nanampalataya sa Diyos, yung substance ng aking pinangahawakan ay walang iba kundi yung kapangyarihan at pangako ng Diyos. So, the substance that we were talking at sinasabi dito
sa Hebrew chapter 11 is the substance is the promise. Sino yung promise? Ang Panginoon mismo. What is the substance of your faith? It is Jesus Christ. Okay. Bakit? Kasi siya yung aking inaasahan. That is what we hope for. For the things that we hope for. Meron akong pinangahawakang valid, important, and very significant, vital, because I am hoping for something that I cannot see. But there is an evidence. Ano yung evidence na ito? Yung evidence is the result of the people who have worked before, who had faith before, like Abraham, like David. Paul. Lupit ng kanilang mga substance. At meron silang evidence of the things not seen. And then verse 2, for by it the elders obtained good testimony. Why? Bakit po? Because they have the substance. May substance ang kanilang pananampalataya. May substance ang kanilang pang-araw-araw. So kung titignan natin ito, that verse alone, itong verse pa lang na ito, kaya na nating mabuhay na tama ang pananaw when it comes to daily living. Pag sinabi nating daily living, pag ikaw ay mamimili sa palengke o magtitinda sa palengke, pupunta ka sa anumang lugar, anumang negosyo, kapag ito ang daladala mo, then you can exercise the substance. Ano yun? Meron kang inaasahan. Anumang transaksyon. Pagbebenta. Meron lang kasing nagbebenta na. Kasi nagbenta rin kami ng gulay nung araw with my mom. Si Mami Camila. Pero siya ang nagbebenta. Kaya yung binibenta naming gulay, alas 7 pa lang, ubos na. Oo. Bakit? Tama ang presyo. Pagdating din sa school, pagdating din sa pag-aaral, pagdating sa anumang klaseng negosyo, the substance must be exercised. Okay? Move tayo. At least meron tayong foundation. Kaya yung pagbibigay, yung tunay na mananampalataya, hindi talaga siya madamot. Hindi. Bakit? Because of the substance of your faith. Hindi issue dapat sa church ang pagbibigay. Hindi rin issue yung church sa church, yung kapag nagbigay ka, dapat malaman ng tao. Ay, hindi ho natin gagawin yun. Pero kung kinakailangan to encourage you and challenge you, I, as your pastor, will do it. Yeah? Okay? Tuloy na po tayo. Naintindihan na ninyo na ito po yung mahalaga sa atin when we exercise our faith. Okay. Now, when we exercise our faith, Romans chapter 8, umpisa sa 28, binasa din ito natin noong nakaraan. We know that in all things, God worked for those who love Him. Hindi pwedeng maghiwalay kasi itong Hebrew at saka Roma eh. Yan, sabihin na natin, iisa ang tema niya eh. Those who love Him and have been called according to His purpose. Yung kanyang pagmamahal, yung pagmamahal natin sa ating Diyos. Ito po, ay ano po yan? Yan ang substance. Maliwanag? Ulit. Okay. We know, alam namin that in all things, ibig sabihin, araw-araw at lahat ng bagay, in all things, God is working for the good of those who have faith in Him. Faith without action is dead. Patay. So when you talk about having faith in God, so you love Him. When you love Him without putting it into action is dead and there is no faith in it. Tatagalogin ko na, doktora. Okay, tatagalogin ko. Tignan niya ako. English na naman. Yung NDS, English, naintindihan nga nila eh. Alright. Ulitin ko, we know that in all things, God worked for the good. For the good.
Gagawin ng Diyos lahat para sa kanyang kapakanan pa rin and for the good of those who have faith in Him. Kaya niya ginamit ito si Apostol Pablo, it's no longer faith but love, because love conquers everything, and love, kapag ikaw ay nagmahal at mahal mo ang Diyos, hindi ka madamot. Amen? Hinihiwalay mo na. Halimbawa, natanggap mo na yung sweldo mo. 10%, Lord, sa inyo na talaga to. Bago nagbayad lahat. Why? Because you love Him. And you have faith in Him. You know? Kaya kung ang ikukot kong verse ay Malakay 3:10, nakakasuka na yan, Pastor. Totoo naman, ako masusuka din. But loving God and loving Him and putting our faith into action ay malaking bagay. Yeah? When we love Him at tuloy-tuloy ito araw-araw, then yung kanyang layunin sa ating buhay may nangyayari dahil works for the good. He is working. Right. Amen? For those God foreknew, He also predestined. Sa Tagalog, ay itinalagana ng Diyos. Pinili ka na eh. Ito yung aming pinag-uusapan nung nakarang araw. Medyo may debate kami sa bahay. Dahil etong predestination. Pagka sinabi natin, dadakamatin ko ito, tatalakayin natin itong predestination. Pagka natapos natin itong month na ito, mahalaga ho kasi ito. Kasi dito pa lang, tutugunin na ng Diyos yung mga question ninyo. For those God foreknew, He already predestined them. Ikaw, kayo, bakit ka pa magbibitiw sa Panginoon? Napakabuti niya. So, ngayon, magdidetermine yan sa ating buhay araw-araw. Unfaithful? Ako si Lord, faithful. Sige na. Masama tingin nyo sa akin. Ulitin ko, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the many brothers and sisters. Number 30. And those He predestined, lahat tayo, kapatid, nasa likod ng mga anak, andito sa harap, you are predestined and you were called. Those He called, He also justified. Eto, naituro ito ni Pastor James 2018 at 2019, maalala ko, na kapag ka ikaw ay pinili ng Diyos, at pinili ka na, you were chosen, lahat sa dami ng tao, you were picked up, you were chosen, pinili ka niya, and you were predestined. You were chosen. Piling-pili ka na, kaya nga, tayo ay Pilipino. Piling-pili na, pinino pa. Piling-pili na, pinino pa, kaya Pilipino. He called, He also justified. And, kapatid, pagka tinabi mo ng glorified, oh my, wala akong karapatan para gawing tanyag ng Panginoon. Alam niyo po, pagdating natin sa langit, ipagmamalaki tayo ng Diyos. Yung kanyang kadakilaan, yung kanyang glory, gusto niyang maiparana sa atin. When we get there into heaven, at ipapakilala tayo, Father, these are my faithful people that I died for. Binigay ko buhay ko sa kanila. Tanggapin niyo ho sila. Here we are, and here they are. I offer them to you. You will be judged. Mahuhusgahan tayo. O sige na, mahusgahan ka na. Parang, pakikita sa iyo ng Lord yung video mula nung ikaw ay nagkaroon ng nag-isip, and then lahat ng kalokohan, kabutihan. Puro kalokohan, kabutihan, isa, kalokohan, kabutihan, isa, kalokohan, kabutihan, isa. Pero I justified you. Kuha nyo yun? Kasi nga, sa isang araw, sa totoo lang, isang araw, ang pinag-uusapan natin, meron kayang araw na hindi ako nag-isip ng negatibo? Sino pa yung sa inyo, isang araw walang negative na isip? Walang negative. Hindi, nanaginip pa nga eh. Nanaginip, merong Gano'n, kakatakot. Wala po.
sa atin, when you met people, pagka nakihalubilo ka sa tao, lahat negative yun. Nakita mo pa lang yung anak mo, yung asawa mo. Oo, negative. Pero masaya, alam mo yun? Alam mo, doktora, negative. Grabe ka talaga, oy. So, sa totoo lang, that's why, etong persikulo na ito, i-predestined na tayo, itinalaga na tayo ng Diyos, na tayo ay maging Kanya kahit pumapalpak tayo. Kaya po si Francisco Balagtas, nagtawag ho kami nung isang araw. Tinawagan niya ako, kaklase ko ito. Pastor ho ito. Ang lupit ho niya. Sabi niya, pre, kaklase ko ito. Pre, sabi niya, nalaman ko, pastor ka, kumustahan na kami. Ako, meron akong church, sabi ni Francisco Balagtas. Pero, nasa online lang ako. Ang dami kong audience. Nagpapadala din sila ng kanilang mga love gift. Pero nandun lang siya online. Ang ganda kanyang studio. At dun sa kanyang studio, doon lang ho siya kumikilos. Every day may devotion siya. And then pagdating ng linggo, ang dami niyang mga audience from different churches. Etong si Francisco Balagtas. Kaya kapag nagturo siya kung ano yung susundin, ano yung ituturo ni Francisco Balagtas, ay sinusunod ng mga tao. Kaya minsan maraming nahuhumaling at nalulokong mga tao sapagkat itong mga online, hindi na daw sila mag-church kasi nandyan si Francisco Balagtas. Kilala nyo? Pastor Francisco Balagtas. May church siya. Ang mga membro din ng mga iba't ibang mga churches. Si Francisco Balagtas. Nagtuturo siya kung minsan pinaniniwalaan na at sasabihin, lalapit sa akin, sabi ni Francisco Balagtas, ganito daw ang turo. Matawagan nga si Francisco Balagtas, patayin kaya kita. Inop ko na yung cellphone ko. Tinanggal ko talaga si Francisco Balagtas. Wala na. Mag-iingat. Kasi si Francisco Balagtas, ang kanyang tema ay sirain ang iglesia. Hindi lahat ng pinipreach ni Francisco Balagtas ay tama. Kaya meron tayong Sunday, I am teaching you. Dahil ang mga tao hindi natuto na saliksikin ang salita ng Diyos. They go to this church ni Francisco Balagtas at doon na sila humihigop. Wala nang pagsasaliksik. Kaya sabi ni Salmista David, Lord, indulin ko sa dito'y pusok. Tapnon maikat ko man ni Francisco Balagtas. I trust you. I hide your words in my heart, that I may not be derailed. If I will be derailed, then I will commit sin and trust other people than trusting you. Kaya mag-ingat kayo kay Francisco Balagtas. Alright? Tuloy na po tayo. Kaya ako hinihimay-himay na ganito para maunawaan natin that every Sunday we grow, and we grow. Hindi pagka tayo ay naging matibay wala na hong ibig sabihin, wala nang problema na hindi natin makakayanan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ituturo ko ito Monday ng gabi. Pwede ba ang gawin ninyo? Kasi 30 minutes lang yung ating araw-araw na PLD. We have daily communion. Sige, punta na tayo. 4 lang ho na bagay ang titignan natin. What is faith? Anong lesson ito? Faith is faith. Lesson 5. Oy, makinig mga nag-NDS. Faith is faith when we know Him. Tama po yun. Kaya kayo na nag-NDS, congratulations. Naintindihan ninyo kung bakit kayo nananampalataya. Now, let's focus on this. Faith is the language of God. Alright. Lingwahe ito ng Panginoon. Faith is the language of God. Tingnan natin. Basahin natin. Para maunawaan natin yung kwento, no? Kasi, siyempre, English na naman ito. Ano ba kayo? At once Jesus realized that power had gone out from Him. Whoa! Uy! Philip! Andrew! Bakit po? May humipo sa akin. May humawak. Ano ba naman kayo, boss?
Sa ang daming tao na kumikilos. Hindi! May kumilos. May lumabas sa aking kapangyarihan. And then, who touched my clothes? Sabi niya, sino? Kaya nakita niyo yung babae, parang, uy, bawal pala. Ang tagal ko nang hinahanap ito. Sabi nila, nagpapagaling siya. Ganun. Tapos, sino ang humawak sa akin? Kaya sabi, naku ba naman, Lord, you see people are crowding against you. His disciples answered. Yung mga disciple pa niya, yung mga assistant pastor. Ano ba? And yet you can ask, who touched me? Sino? But Jesus kept looking around to see who had done it. Sino kaya dito? Hanap siya eh. Pero siyempre movie yun. Pag ita-translate ko, talagang hinanap niya. Sa dami, hindi ho ganun ang tao. Ang tao po ay libo-libo na sumasama sa ating Panginoon dahil may mga nangyari at may naganap na himala at gusto nilang makakita. Hinahabol nila ito. Following Jesus becomes their lifestyle at yung kanilang pananampalataya sa Diyos na dati nawala na bumabalik because of the things that God is doing and because of the language of God. Matagal na walang lingwahe ang Panginoon during the time. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell. Naku po, Lord. Sabi niya, nakita niyo na, ako po yun. Naku, takot na takot. Kasi sino? Hindi naman siya ganun. Kaya lang natakot lang siya. Parang, ang iniisip niya kasi, parang, ganun, laylayan lang. Ay, ito pala. Parang, nakita niyo, nahawakan lang niyang ganun. Pero yung kanyang faith ay, kapag nahawakan ko ito, gagaling ako. Meron akong substance. There is a substance na kapag nahawakan ko siya, meron akong pinapangahawakan. It is important. It is vital. Nahawakan niya. Power came out. Ito na. Daughter. And then he said, ito pa, trembling with her fear. Natakot siya eh. Kasi actually dun sa ibang mga versions, uy, huwag kang lalapit. Huwag kayo lumapit. Ganun ho kasi ang parang presidente ang ating Panginoon. Iniingatan talaga siya kasi nga, umalis na siya sa templo at hinahanap din siya ng mga saserdote at mga pariseo at mga sundalo na gusto nilang patayin ang ating Panginoon. Pero nung nasa crowd siya, hindi mo siya mapapansin. Yung damit ng mga tao at damit niya pareho. And with fear, and told him the whole truth. Alam niyo po, ayun na, yung whole truth. Aba, sa totoo po, kayo naniniwala at sumasampalataya sa inyo. Meron akong faith, meron akong substance. Meron akong pinangahawakang pangako, meron akong pinangahawakang mga nangyari noon na alam ko kapag ito ay gagawin ko dahil ngayon ko lang gagawin, alam ko gagaling ako. I'm telling you the whole truth. Pero sabi ng Panginoon, He said to her, daughter, di ba kanina? Pakinggan nyo. Your faith has healed you. Wow. Your faith has healed you. Lingwahe ito ng Diyos. When you have faith in Him, hindi lang healing ang ibibigay niya. And the power of God will come out of Him because of a person who had faith. Iba ho ito. May giving ba dito? Wala na po. Doon sa itaas na mga verses na ito, sabi niya, nagpadoktor ako, naubos na yung aking pera. Kapatid, minsan, kapag hindi natin na-confess yung ating mga kasalanan, magastos, uubusin niya ang lahat, kagaya ng babae. Biktima siya? Oo. Biktima kaya siya ng kasalanan? Opo. Biktima talaga siya ng kasalanan. But ladies and gentlemen, the moment lalapit ka sa Panginoon at may substance, yung substance na ito, nung nakaraan, ganito ang nangyari. Hinipungan niya yung bulag. Yung bulag, kumuha siya ng alikabok. Dinuraan niya yung alikabok. And then, Jesus formed it into a mud at ipinahid sa kanyang mata.
Pagmulat ng bulag, nakakita. Minsan, pwede ko bang dalhin substance yun? Oo. May nakita kang bulag sa kalsada. Tinupra mo dati ko. Punas. I have substance! And because of the Bible is the substance of my faith. And then ano sabi ng Panginoon? Go in peace and be free from your suffering. Kaya ho lahat ito, makikita natin, it is all about putting our faith into action. Siya, ang babaeng ito for 12 years, naghahanap talaga siya. And then she put it into action, ang kanyang pananampalataya, at siya ay gumaling. Amen? Pangalawa, faith must be present. May faith dapat lahat. Kapag ka walang faith ang tao, impyerno talaga yon. Ganun na lang ho, kasimple ang gagawin natin, ano? Walang faith. Ganito, iliwanag natin maigi. Baka mamaya magalit si Pastor Jex. Di-share ko to. Ganito po. Halimbawa, nung tayo hindi nakakilala kay Lord, ano? May faith ka? Oo, di ba? Meron? Oo. Nagsisimba nga ako pagka simba, nagsisimba nga ako. Pag nadaan pa nga ako, para na rin ako nagsimba. Di ba? Ano yung ginagawa niyo ron? Oo. Wala naman yung problema doon sa sign of the cross. It's okay. Ako, magsa-sign of the cross ako. Kaya nga hindi nyo nakikita. Pag nakapikit kayo, ginaganyan ko kayo. It's not a problem. But that becomes, a ritual na kapag nadaan ka, ganun lang. Anong gagawin nun? Ang kailangan ni Lord, faith that is put into action. Kaya ho yung faith natin, yung ating faith, ampaw ni Santiago, ni Kuya James. Kasi yung inyong faith, pag hindi mo talaga in-exercise ito, wala, patay pa rin. Pero may faith tayo. Liwanag nating maigi ito, ha? Noong God created Manny, let's say si Manny, eto magdidiretso lang ako, ha? Si Manny po, ay ALS. Alam niyo yung ALS? Nag-ALS po siya dahil hindi nga ho niya natapos yung grade 6. So, a good thing ay nakaka-recover siya when God created him. Alam niyo po, doon sa mga binabasa natin for how many years, inilagay niya yung image and likeness of God. Inilagay niya yung pagka-Diyos. And nung lumabas siya kay Belinda, sabi ng Panginoon, wow! This is my image and likeness. Kaya po kapag may ipinanganak, kahit na ipinanganak sa labas, wala hong ipinanganak sa labas. Wala po. When God created any person, kahit na relationship wrong, pag lumabas yung bata, the image and the likeness of God. Kaya lang kailangan ho talagang linisin yung kanyang pagkapanganak. Makilala dapat ng magulang, ilapit sa Diyos. Kaya nung ipinanak si Manny, for example, wow, that's the image and likeness. Nilagay niya na po ang faith sa tao. Meron na. Because that is the image and the likeness. Alright? Kahit na gaano pa kasama ang magulang, ang isang tao, when God created a man and a woman, He created them with the image and the likeness of God. Habang lumalaki, ang role ng magulang, turuan ng anak sa mga bagay na maka-Diyos. Kaya ho ang Pilipinas, relihiyoso. Agad-agad ho yan. Nagsisimba yan. Siya ang gumigising sa magulang, simba na tayo. Hindi, napuyat ako kagabi, may hangover pa ako. Oo, kaya nung nag-hangover na rin pati yung anak. Anak, tara magsimba, may hangover din ako. Kaya po, pag lumaki ang isang tao, yung faith na yun, nadidiligan ho yun sa pamamagitan ng alin? Faith comes through hearing and reading. No. Hearing and hearing the Word of God. Kaya po, hindi ako naniniwala na yung mga tao dito sa atin, wala silang pananampalataya. Patay nga lang po. Pero kailangan gisingin sa pamamagitan ng hearing and hearing the Word of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, man. Okay. So, dito sa ating pangalawa, without faith, without that faith, imposible. Hindi talaga po pwede. It is impossible. May faith ka pero hindi na-exercise ito. Imposible. You cannot please Him. For he who comes to God must believe, must believe that He is and that He is a rewarder.
Gusto ko sa Tagalog sa Ilocano. Warder! Rewarder! For those who diligently, araw-araw, diligently, nagpi-PLD, araw-araw, He rewards them. Kaya ayokong magbigay. Ang gusto ko, gamitin ko yung aking pananampalataya na may action because He is the rewarder. Hindi niya sinasabing ibigay mo ang inyong okay yun, ikapo. Pag naibigay mo yung ikapo mo, babalik sa'yo siksik, liglig at umaapaw. Wrong. That's wrong. That's theologically wrong. Hindi ho ganun. Kaya ho ang mga simbahan natin nung araw, simbahan ng mga Assemblies of God, at lahat ng mga simbahan namin, ang mga bubong ay pawid. Mali ho ang understanding. But ladies and gentlemen, faith ho talaga ang kailangan. But if you have faith, kagaya ng babae, posible lahat naman. Kaya may sinasabi ako dun sa aking mga anak na ang pananampalataya po, pagka ikaw ay nanampalataya na, nag-elevate ka na sa following to obeying. Ang following, susunod ka kasi meron kang pina-follow. Paano kung wala na siya? Susunod ka pa ba? Pero kung obedience, kahit wala na siya, you still obey. Following is okay at the first level. At the second, third, fourth, maturity comes in, and then you obey. Pagbibigay, obedience yun. Hindi follow lang. Cornerstone? Aba, tithes yan ang hinihingi nila, kaibigan. Kaya huwag ka na pumunta dyan. O hindi ho ganun. Offering. Offering sila. Hindi po. Yung iba talaga, mabalik pa kaya ako dito sa church na to. Pero kapatid, may pangako tignan mo Burayin natin ulit at nais kong basahin ninyo. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Ayun! Rewarder! When you seek Him with all of your heart. And in your seeking, natagpuan mo yung kanyang kadakilan at kabutihan. Then, meron ka ng heart of generosity. You are not following Him. Si Kristo Jesus, sinusundan ko siya. Nag-uubay ako sa Kanya. Bakit? He is a generous God. He gave His life. That's why giving, hindi issue sa akin. Ganun. Amen? Mag-uumpisa pa lang tayo. Pangatlo. Uy, tagumpay. Tandaan nyo yan Ano yung una? Language of God. Faith. Kinakailangan talaga magkaroon ng bawat isa sa atin. Pangatlo, a way to victory. Now, mainam kasi may mga verses tayo. Basahin ko lang muna ito In fact, this is love for God. Ito yung pagmamahal sa Diyos. To keep His command. Mahal mo si Lord? Giving, hindi na. Yung command ni Lord, susundin mo talaga yun. Hindi mo talaga siya mahal kung hindi mo siya sinusundan. Kaya ang termino natin ngayon, giving, pero ibang perspective. It is more in the maturity level of our understanding. And His commands are not. Hindi siya pabigat. Hindi ibig sabihin, ayokong pumunta dyan, maraming bawal dyan, bawal sigarilyo, bawal ang alak, bawal babae, bawal talaga yung mga yun. Hindi pinagbabawal ng corner. Bawal yun dahil kasalanan. Mga relasyong bawal, wag nang gawin yun. Wag na po. Mga ugnayang patago, wag na, ilabas na lang. Kasi sa Diyos, wala siyang itinatago. Pag nilantad mo sa Panginoon, lalo niyang pagpapalain. Amen? For everyone born of God overcomes the world. Yung tinatawag ditong born is those who were born in the Spirit. Kanina, patay ang pananampalataya. But when Christ came and God gave us the opportunity and the access, binigyan tayo ng access ng Panginoon na tayo na ngayon ay makakalapit sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginising yung ating pananampalataya, nagkaroon ngayon ng buhay. We were born. Kaya ang tawag sa atin, born again. Hindi kahiya-hiya na ikaw ay born again. Kapag hindi mo tinatanggap na ikaw ay born again, then you don't have the right to go to heaven. Am I clear? Wala kang karapatan pumunta sa langit at hindi ka rin makakarating. Hindi ka pala born again. Ang born again, ano po? To simplify it, it's like repentance. Repentance, ano ibig sabihin ng repentance? A renewed mind. How to renew the mind? Tanggalin mo yung ulo, lagyan mo ng bago. Mahirap gawin yun. Kaya lang, it is a renewal of the mind. That is how to be born again. Dati,
masamang isip, ngayon iba na ang isip, bago. You were born in the Spirit. We don't have time for that. Matagal na ho natin pinag-aaralan yan. And then, for everyone born of God, overcomes the world. Ano yung ino-overcome natin dito sa mundo? Lahat ng ginawa ng kaaway para ikaw ay mapigilang magtagumpay. Lahat. Isipin mo na yan. Aksidente. Sige na. Minsan may nag-offer sa'yo. Muntik na po ako, nag-offer sa akin ng credit line. Tama ba ako? Credit line na pwede akong umutang ng 1 million. Ang sarap. Anong requirements? Simple lang. Simple lang yung requirements. Aba, ayos. Kung makaka 1 million ako, okay na. Ngayon, ano nangyari? Hindi ko tinanggap kasi nalaman ko yung kanilang mga interest. Lalamunin ako lahat nito. All of these things ay ginagawa ng kaaway para tayo po ay sirain ang buhay. Kaya it is very vital for us to embrace victory. Bakit? This is the victory that overcomes the world, even our faith. Ayan ho. Even in our faith, we can overcome things because in that faith, that is where God moves. Kumikilos ang Panginoon. Ano ba? Asan ba yung ibang notes ko na kinopya ko? Oh! Basa! 1, 2, 3, go! Wow! Sa pananampalataya. Kaya nga, yung usapan natin kanina, faith can move God. Ayun, nakita natin. Kumilos ang Diyos. Kumikilos ang Diyos sa may pananampalataya. Para mong sinasabi, inuutusan mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Batas ng Diyos yun. Hindi pwedeng kontrahin ng Panginoon because God created a law of faith. Yung pananampalataya, kapag ka may pananampalataya ka, malinis, pure ang inyong pananampalataya, dalisay, nakikita naman sa inyong buhay, you are seeking Him diligently at hinahanap mo talaga ang katuwiran din, ang langit kikilos dahil lang sa isang tao na nananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. And then lastly, that is the lifestyle of faith. Sinasabuhay sa gitna ng hamon. Nakaharap ka ba sa ganun? May pagkakataon bang humarap ka sa ganung klaseng hamon? Na kailangan mo talagang tayuan at sabihin, Lord, I will follow you. Anong area merong ganun sa buhay ninyo? Pwede ba natin gawing personal ito? Well, ito, siyempre ang ganda nga nung ating mga notes, ano? These are notes. Lingwahe kasi ng Diyos yan, eh. Kapag ka wala ito sa anyone else, malaki problema. So, kailangan pala lahat ng tao meron ito. And then, itong magbibigay ng tagumpay dahil naging lifestyle na siya. Ngayon, ang tema natin ay giving. Sawang-sawa na po ako dyan. Ayoko na pong i-discuss ang giving. I am telling you, mga kapatid, pagka nag-pray kayo sa giving, huwag nyo nang gamitin yung Malakay 3:10 at yung libro ng Korinto. Hindi ho yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, sumusunod pa tayo. Are we living faith? Do we have a lifestyle of faith? Kaya ho, sa mga susunod na araw, hindi tayo sasablay because we live by faith and not by what we see. We live in a daily basis by faith because we have a substance. May pangako si Lord. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, the substance of their faith is the promises that I will never
leave you nor forsake you. Ganyan din ho ang gagawin ni Lord.